Good day mga kamitsu! Welcome back to my YouTube channel. Muli ito po ang inyong lingkod na si Daryl James Foronda, your sales executive here at Mitsubishi Picabad Santos, Tondo, Manila. For today's video mga kamitsu, isi-share ko sa inyo yung ating full review ng ating Montero GLS Automatic Transmission 2026. Ano-ano nga bang nabago pagdating sa specs and features ng unit na ito? Then sa video ito, itatakil din natin kung ano-ano yung mga ongoing promo nito ngayon pagdating sa SRP, down payment, and even cash transaction. And yung mga freebies na maaari nyo makuha just in case sa akin kayo mag-a-avail ng unit natin. So, without further ado, let's get jump into it. Again mga kamitsu, gumagamit pa rin naman si Montero ng sound insulated windshield. Bukod sa durability, nililesen ng windshield na to yung sound sa labas para at least hindi masyadong dinig-expose sa loob po ng ating cabin. So mas komportable. Then again mga kamitsu, nandito tayo ngayon sa front face ng ating Montero GLS 2026. Gumagamit pa rin naman po ito ng Dynamic Shield front fascia, which is patented and signature sa lahat ng mga Mitsubishi vehicle natin. So simulan po natin sa radiator grille ng ating Montero. Again, si Montero, kung mapapansin nyo mga kamitsu, yung kanyang design is para may mga ngipin-ngipin. So nakapagbibigay ito ng mas aggressive and futuristic tignan compare mo dun sa successor na Montero natin. Again mga kamitsu, gumagamit pa rin naman po ng honeycomb grill sa kanyang radiator, yung ating Montero, na medyo malalaki po yung butas o gaff. Kung mapapansin po natin, mas naging aggressive look siya. Bukod po doon, nakapagbibigay po ito ng better intake and outtake sa air ng ating Montero para at least hindi po masyadong hirap yung makina natin, lalo kung gagamitin natin sa long drives. Then mga kamitsu, gumagamit pa rin naman po ng projector LED headlamp po ang ating Montero, which is same lang din naman sa 2025 natin. At the same time mga kamitsu, meron na rin po itong DRL o daytime running light. So nakapagbibigay po ito ng added visibility lalo sa gabi. So mas kitang-kita po yung ating Montero. Then again mga kamitsu, gumagamit din naman po ito ng illuminating light, which is ito, kapag nakabukas yung ating park light, automatically magbubukas din po yung ating illuminating light. So added visibility yan lalo kapag gabi. So kitang-kita yung ating Montero. Then again mga kamitsu, sa portion na to, yung assembly ng ilaw na to, nandyan yung turn signal light at the same time yung fog light ng ating Montero. Then kung mapapansin nyo mga kamitsu, yung sa front bumper natin, yung diffuser iba na yung design. Mas naging aggressive look compare mo dun sa 2025 natin. Then let's talk about the engine of our Montero na GLS 2026. Ano-ano nga bang meron dito at may offer nito? Tara, silipin natin. Again mga kamitsu, ang ating Montero GLS automatic transmission ay equipped ng 2.4 liter, 4 and 15, inline 4 with double overhead camshaft, 16 valve diesel engine with Maybach technology. So Maybach technology, it means Mitsubishi Innovative Valve Electronic Control System. So it gives more power, fuel efficient, and less emission. Then, meron po itong maximum power output na 179 to 181 horsepower at 3,500 RPM. Then, meron po itong maximum torque na 430 Newton meter at 2,500 RPM. Then, equipped po ito ng BGT o Variable Geometric Turbo Engine. So kung kanina napag-usapan natin yung front face ng ating Montero mga kamitsu, ngayon naman dito tayo sa side profile nito. Ano-ano nga bang may offer nito pagdating sa exterior ng ating unit? Again mga kamitsu, same as 2025, meron pa rin naman po itong roof rail. So body color, same lang din naman ng 2025. Then again mga kamitsu, meron pa rin naman siya mga chrome accent parts dito sa gilid. May line mula rito hanggang dito sa pinakalikod natin na nakakabibigay ng mas elegante at mas futuristic tignan. Then pagdating po sa side mirror mga kamitsu, same as 2025, naka-chrome
with turn signal light tsaka retractable. So once na clinose natin sa remote yung ating unit, automatically magpo-fold siya. So nagpo-fold siya automatically. Then again mga Kamitsu, nandiyan pa rin yung kanyang chrome na door handle. At the same time, equip po ito ng keyless entry. So just pressing this one, kahit yung inyong remote is nasa bulsa, automatic magbubukas yung ating unit. Same as dito sa likod, naka-chrome pa rin naman po yung kanyang handle. Again mga Kamitsu, no? Sa tingin ko, ito isa sa mga deciding factor kung bakit Montero ang pinipili ng ibang consumer pagdating sa SUV category because of the ground clearance. So mga Kamitsu, meron po ito kabuuang sukat na 218mm. So hindi tayo mangangamba na kapag sinuong natin yung ating unit sa mga bahang lugar, is aabutin yung ating engine. Alam naman natin kung anong issue dito sa atin sa Pilipinas, konting ulan, binabaha na yung ibang lugar. So since mataas ang ating ground clearance, hindi po aabutin ang ating makina. I think mga Kamitsu, no, isa ito sa mga deciding factor kung bakit Montero nga po yung pinipili ng ating mga consumer pagdating sa SUV category. Bukod dun sa mataas yung ground clearance, pagdating naman po sa riding comfort, so napaka-komportable at sobrang lambot ng kanyang suspension because meron po itong independent double wishbone with stabilizer bar sa harap. Pagdating naman po sa likod is 3-link with coil spring and stabilizer bar pagdating sa rear suspension. So, sobrang lambot at napaka-komportable. So, let's talk about the braking system of our Montero GLS 2026. Again, mga Kamitsu, no, equip po ito ng dual ventilated disc brake sa harap at likod na merong ABS o anti-lock braking system and EBD o electronic brake distribution na merong hill start assist, brake assist at the same time traction control. Then proceed tayo mga Kamitsu sa tires and wheel ng ating unit. Again mga Kamitsu, no, ang Montero GLS ay equipped ng 265/60 R18. Then yung kanyang sukat pagdating sa rim is 18-inch monotone silver color. Then since sa akin kayo kukuha ng Montero, it's either ipapa-GT look natin siya, two-tone which is black and silver, or totally black. Katulad ng Montero Black Series natin. So kanina, napag-usapan natin yung exterior ng ating side profile and even yung front face ng ating Montero. Ngayon, nasa back profile naman tayo ng ating unit. Again, mga Kamitsu, no, same as 2025 din naman, gumagamit pa rin siya ng fin-type antenna. Nakapagbibigay po ito ng better reception, lalo kung gagamitin natin yung unit pagdating sa radio. Then, since GLS mid-variant po ito, same as GLX, wala po itong spoiler. Pero since sa akin kayo kukuha, palalagyan po natin ng spoiler yan. So, bukod sa nakapagbibigay po ito ng brusco at futuristic tignan, nakapagbibigay din siya ng aerodynamics since meron siyang spoiler. Then again, mga Kamitsu, pagdating naman po sa light system, sa kanyang braking system sa likod, again, combination po ito ng LED, pagdating sa brake light niya, pagdating naman po sa turn signal light is bulb type, and even yung kanyang reverse light. Again, pagdating sa trunk lid, hindi pa rin nawawala yung kanyang chrome accent. Ito, chrome pa rin naman po ito, pero since sa akin kayo kukuha, kung ipapa-black series look natin yan, papaitiman natin yan, para mas elegante tignan. Then, same as 2025, na dyan pa rin naman po yung ating reverse camera. Then, yung kanyang Montero badge or emblem dito. At the same time, pagdating po sa kanyang rear bumper, meron po itong 4-eye sensor. Yan, mga Kamitsu, no? Then, yung kanyang rear bumper garnish diffuser. Since sa akin kayo kukuha, papaitiman natin yan. Kapag ipapa-black series natin siya. Then, same as 2025 mga Kamitsu, meron pa rin naman siyang reflector dito na naka-engrave sa kanyang bumper sa likod. Bukod dun sa added visibility yan sa gabi, na makapagbibigay yan ng signal or added visibility, lalo kapag madilim yung lugar, kapag nasilawan ng ilaw ng nasa likod natin. So yun lahat. So pasok naman tayo sa interior ng ating unit. So yun na nga mga Kamitsu, no, na-discuss ko na sa inyo yung ating exterior ng ating Montero GLS 2026. Napag-usapan natin yung harap, likod, side. Ngayon, papasok tayo sa interior. I-discuss ko sa inyo ano-ano nga bang may offer nito. Tara, pasok tayo mga Kamitsu. Pasok tayo sa loob. Simulan natin sa passenger side. Ano nga bang may offer nito? Again,
Dito sa kanyang side mirror, retractable, nandyan din yung camera. Fast sa camera 360 since equipped po yung ating Montero GLS 2026 ng camera 360. Tapos sa kanyang pintuan, nandyan yung kanyang keyless entry. So pasok tayo. So ito yung may offer ng ating Montero GLS. So nandyan yung kanyang SRS airbag. So 6 yung ating airbags. Passenger, driver, passenger, side curtains, then yung kanyang sa gilid, sa kabila. Then nandyan yung kanyang glove box. So yan mga Kamitsu, no? Diyan nakalagay yung mga item or anything na ilalagay natin sa glove box natin. So again mga Kamitsu, no, since GLS to, naka-genuine leather seat po ito with heat guard. So yun yung pagkakaiba ng kanyang GLS sa GLX manual. Then yung kanyang passenger seat is 4-way na seat adjust manually. Kasi ang automatic is yun sa driver side lang. I-discuss ko sa inyo mamaya. Dito tayo sa door panel. Again mga Kamitsu, no, bawat gilid nito meron po itong soft pad leather na black, combination ng black, tapos may mga gray stitches. Then meron siyang handle na meron din leather finish. Yan. Tapos yung kanyang soft pad. Then yung adjust para sa kanyang pinto, pag-lock, and yung kanyang ilaw. Ay, yung kanyang bintana. Tapos speaker, tweeter. Bukod sa mismong speaker niya, ito. Tapos may bottle holder dito. Tapos meron kayong pwedeng ilagay dito. It's either iPad or cellphones. So yan. Naka-genuine na matting. Pasensya na kayo mga Kamitsu, no? Medyo madumi natin kasi for listo. Lilinisin pa ng ating car washer. Tapos yung kanyang airbag cut-off switch. Pwede mo kasing tanggalin yan or pwede mo siyang i-off. Lalo kapag ang passenger ninyo is elderly o matanda at the same time bata. Kasi once na nagkaroon ng collision, so wag naman, sana mangyari. Ang kalimitan kasi na-i-injure yung ating pasahero. Lalo kapag bata at medyo may edad na. So para iwasan yon, minsan yung iba pinapatay yung or ino-off yung kanyang airbag. Tapos yung mga Kamitsu, no, ito may mga packet siya dito. Lagayan. Dalawa yan. Tagos yan doon sa kabila. So tara, pasok naman tayo sa second row. So sa second row, ang may offer niya, same as door panel sa passenger side, may soft pad, leather, then yung kanyang may side pocket, kanyang adjustment para sa bintana, para sa pinto, bottle holder, dalawa, then yung speakers, at saka meron niyang ilaw rito para kapag binuksan mo at madilim, makikita mo yung inyong aapakan. Then, same as passenger side, naka-genuine leather seat yan. Basta GLS, naka-leather seat. Then may armrest. Hindi nga lang matanggal yung kanyang armrest. Gawa nga na may plastic siya. Tapos may headrest 3. Tapos nandyan yung kanyang dome lights. Then yung kanyang air vent magkabila. Then again mga Kamitsu, no, meron niyang 150 watts o 220 volts na saksakan dyan. So kung meron kayong mga plancha sa buhok or pangkulot, yan, pwede kayo magsaksak dyan. Laptop, pwede mag-charge. Although meron siyang USB dito, yan, 2. Pwede kayo mag-charge ng inyong gadgets. So yan, may socket din yan, meron yan din dito sa likod ng mga upuan ng passenger, tsaka meron siyang bulsa. Meron kayo maglagay dyan ng anything na gusto ninyong ilagay. So, I will try yung kanyang seating capacity, kung enough yung space. Ang aking height is 5'8", so itatry natin kung enough ba, kung ilang
yung kakasya sa second row. So, papasok tayo mga kamitsu sa loob. We will try kung gaano kaluwag sa loob. Tara! So, kung mapapansin nyo mga kamitsu, no, pagdating sa legroom, sobrang luwag po. Halos isang dangkal. Sa headroom, kalahating dangkal. Ang height natin is 5'8". So, even 3 adults, kasyang-kasya rito sa second row ng ating Montero. So, itatry naman natin yung third row. At i-check natin kung ano yung may offer ng ating third row. So sa pag-adjust, meron siyang hawakan dito mga kamitsu, no, para mag-tumble yung ating second row. So saka tayo papasok sa loob. So, tatry ko sa loob mga kamitsu, third row natin. So, yun mga kamitsu, no? Kahit 5'8" yung height natin, sobrang luwag sa loob. Ayun, no? Meron pa kalahating dangkal sa kanyang legroom and even yung kanyang headroom. So, sobrang luwag. So, may mga air vent din yan sa third row para at least hindi lang dedepende yung third row dun sa second row, no? Even yung sa harap natin. So, papasukin natin yung third row. Ano nga bang may offer nito mga kamitsu, no? Yan, no? Meron niyang 2 bottle holder dyan, cup holder. Yan, 12-volt socket. So, pwede kang maglagay ng adapter para makapag-charge ka. So, maganda kasi mga kamitsu sa Montero natin na ipo-pull flat yung mga upuan. Hindi katulad sa iba na ang folding ng third row seats is sideways. So, syempre, kakain pa ng space yun. Hindi katulad ng ganito na naipo-full flat. So, we will try na i-full flat siya. Punta tayo sa cargo capacity. Punta tayo sa cargo. So, yun na nga mga kamitsu, no? Nai-flat na natin yung seats ng third row. So, mapapansin nyo sobrang luwag. Meron kasi mga SUV ng folding ng kanyang third row seats is sideways. So definitely, kapag gano'n yung pag-fold ng kanilang upuan, kakain pa siya ng space sa magkabilang gilid. So sobrang catered lang na pwede nating ilagay. So since si Montero, na ipo-pull flat yung kanyang third row seats, ang laki nung maaari natin magamit na storage sa kanya. Then nandiyan sa gilid yung mga lagayan ng tools, jack ng ating unit. Then meron po itong additional storage dito. Pwede ka maglagay ng anything na gusto natin siyang i-store sa kanya. Then dyan din yung bukasan para sa spare tire. Again mga kamitsu, maganda kasi sa Montero, kung ano yung 4 na mugs, yun din yung spare tire niya. Mugs din po siya. Pagdating sa cargo capacity mga kamitsu, no, kapag naka-full flat po ito katulad nito, kaya nito hanggang 1,500 liters. Pero kapag once na nakaangat yung kanyang third row seats, hanggang 130 liters lang. 131 liters. So, maluwag pa rin naman, mga kamitsu, no? Talk naman tayo sa driver's side, mga kamitsu, no? So, yan. Sa door funnel, simulan natin. Nandiyan yung controllers ng mga bintana natin, mga kamitsu, no? Nandiyan, naka-automatic. Bawat pintuan, nandiyan yung kanyang manual adjust and automatic para sa driver's side. Then, yung central door lock. Central door lock para kapag nilock natin yung kanyang pintuan, maglalak sa lahat ng sides. Pero bawat pinto naman, may kanya-kanyang individual lock. So, meron din yung storage or side pocket para sa tablets or anything na pwede natin ilagay. At the same time, yung kanyang bottle holder. Then, speakers, tweeter. Then yan, nandito na tayo ngayon sa driver's side. Nandiyan yung kanyang switch para sa side mirrors, pag-adjust ng kanyang salamin, and auto-fold. Kapag halimbawa mapupunta tayo sa mga masisikip na lugar, pag pinindot natin ito, magpo-fold yung ating mga side mirror. Then again, mga kamitsu, no, since middle variant to, naka-push start na po, wala na tayong susi. So, remote type na. Tapos yung switch para sa parking sonar, then yung kanyang traction control button.
Then nandyan yung pang bukas sa gas, then sa hood. Pagdating sa steering wheel mga Kamitsu, no, naka 3-spoke leather wrap yan, na mayroong audio remote control, then yung kanyang cruise control, 360, voice recognition, hands-free button, and connections para sa pindutan para dun sa head unit natin. Again mga Kamitsu, no, nai-adjust po yung ating manubela, tilt and telescopic. So, depende na sa preference ng driver kung gustong mas malapit sa kanya yung manubela. Then since mid-variant po ito, equip po ito ng paddle shifter. Yan. So, nasa sa inyo na kung lalaruin nyo. Para siyang semi-automatic na semi-manual. Tapos nandyan din po yung kanyang switches for ilaw and wiper. Ito. So, pagdating naman po sa interior, yung kanyang seats nga is leather na. Naka-power seat adjust yan mga Kamitsu. Driver side yan lang. May adjust siya front. 8-way ito front, back, up. Yung kanyang puwetan, yung likod. Para mag-adjust. Yan automatic. Isa sa major upgrades natin. Kasi compare mo dun sa previous successor niyang mga variant ng Montero is yung naka-fabric yung seats, hindi pa automatic yung kanyang adjustment sa upuan. Tapos, walang camera 360. So, yun ang maganda sa kanya. Equipped na siya sa lahat. Actually, kahit na hindi ka na kumuha ng top of the line, using yung pag-upgrade natin from normal into Black Series look, is magmumukha ng premium talaga to, mga Kamitsu, no? Pasok tayo sa loob, then i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga may offer nito. So, nandito na tayo ngayon sa loob, mga Kamitsu, no? Simulan natin sa ceiling ng ating Montero. So, silver or gray po yung kulay ng ating Kisame. Then, nandyan yung kanyang sunglasses, storage yan. Then, dome lights, bulb type yan mga Kamitsu Tapos meron niyang visor sa passenger side and even yung sa driver side. Ayan. Pag binuksan natin, may ilaw yung sa passenger. At meron din ilaw yung sa driver side. So yan. Tapos yung kanyang rear view mirrors, manual lang. Tapos yung kanyang dashboard is hard plastic ABS na may pagka leather finish. Nandiyan yung kanyang dual SRS airbag sa harap. Although 6 airbag po yan, so nandiyan yung dalawa sa harap. Tapos yung kanyang cluster meter mga Kamitsu, combination niya ng analog and digital. So, meron siyang dalawang analog sa magkabilang gilid and small digital sa gitna. Basta GLS. Hindi katulad kapag Black Series, naka-fully digital yung kanyang cluster meter. Pagdating naman po sa head unit, so equip po yan ng 9-inch na head unit. Equip siya ng SmartLink display audio, Apple CarPlay and Android Auto Wireless, and meron siyang built-in navigation. So, yun naman yung pagkakaiba niya sa GLX natin. So, sa GLX po kasi is walang navigation. Tapos, andyan yung kanyang switches para sa hazard. Then, yung kanyang airbag cutoff switch. Tapos, yung knob para sa aircon natin. Then, naka-dual climate control yan. Tapos, yung kanyang rear defogger mode kung saan natin patatamain yung ventilation. Then, yung kanyang front defogger, tsaka yung rear defogger, then yung kanyang exhaust ventilation. Tapos, sa kanyang mga socket, meron siyang HDMI para sa third party na multimedia player, then USB, 2, and
12 volt socket. Pagdating naman po sa transmission mga kamitso, no? 8-speed automatic po ito na automatic transmission na merong overdrive at the same time security pin para sa ating transmission para pag may bata sa inyo kapag hindi sinasadyang may baba di basta-basta may bababa yung transmission natin. So 8-speed automatic transmission siya. Yan yung kanyang park, reverse, neutral, drive. Since meron po itong paddle shifter, meron siya positive and negative, pwede ka magbawas at magdagdag. Then, mga kamitso, no? Ang ating Montero ay hindi na manual yung kanyang handbrake, naka-auto parking brake siya, and brake auto hold. So, yung usual kasi na conventional na handbrake is yung joystick, yung hinihilan natin papaitaas. So, yan effortless na mga kamitso, no? Pipindutin lang natin yung pinaka-button para sa handbrake niya and auto hold. Maganda yung auto hold function na yung mga kamitso kapag traffic situation. Kapag ang ating sasakyan is stop and go, nakakatulong yan para hindi tayo magkaroon ng leg fatigue o pangangawit sa ating mga paa. Then, 2 bottle holder dyan. Ayan mga kamitsu. Tapos, center armrest console. Yan mga kamitsu. Marami kang pwedeng ilagay dyan. Tapos, yung kanyang interior, syempre, sobrang elegante. So, yun yung lahat meron sa ating Montero GLS na 2026. I-discuss ko naman sa inyo ngayon kung ano yung mga ongoing promo nito ngayon. So, tara mga kamitsu. So, yun na nga mga kamitsu, no, natunghayan nyo na yung ating in-depth review ng ating Montero GLS Automatic Transmission 2026. So, ngayon sa part na ito, i-discuss ko na sa inyo kung ano-ano yung mga ongoing promo nito ngayon pagdating sa SRP, down payment, cash discount, and even freebies. So, ang ating Montero GLS 2026 ay may halagang 1,927,000. Then, merong all-in down payment na 49,000. So, tama kayo nang narinig, guys. Hindi na 99, hindi na 89. So, 49,000 na lang, mga kamitsu. So, ganun kasulit kung sakaling ngayon kayo kukuha. Meron po itong monthly amortization na 39,891 pesos. Then, pagdating sa cash discount, mga kamitsu, sa mga cash buyer natin, may discount po ito na 140,000 pesos from SRP na 1,927,000 pesos. So, nasa exciting part na tayo ng video ito mga kamitsu, no? Ano-ano yung mga standard freebies and even exclusive freebies just in case sa akin kayo kukuha. So, simulan natin sa standard freebies. Medyo marami mga kamitsu, kaya may kodigo tayo. So, let's start sa standard freebies mga kamitsu, no? Meron po itong standard freebies na Mitsubishi Genuine Matting 3M Tint Emergency Warning Device, 1-year comprehensive insurance. Ang maganda sa comprehensive insurance namin is hindi lock-in. So, after a year, pwede kang kumuha ng insurance sa labas. 3 years TPL, 3 years LTO registration, chattel mortgage, PMS Plus from 1,000 km up to 20,000 km mga kamitsu, no? Free yung labor at saka oil filter. Then, factory rust proofing. Then ito guys, isa sa pinakamagandang freebies na ino-offer ng dealer namin ngayon. Before, we offer 5 years warranty. So ngayon, 6 years warranty na. So just imagine mga kamitsu kung gaano katagal yung warranty ino-offer natin. Not unlike sa iba, 3 years or 100,000 whichever comes first. So sa amin hanggang 6 years. So nasa exciting part na tayo ng video ito. Ano-ano yung mga personal freebies na ibinibigay natin just in case sa akin kayo kumukuha. Mga kamitsu, no? Kung sa iba, option yung Black Series look, wala nang additional freebies sa akin. Even GT looks or Black Series look, makukuha mo pa rin yung mga additional freebies ko mga kamitsu. Sa iba kasi, pag sinelect mo or napili mo yung Black Series look, wala ka na yung mga iba pang extra freebies hindi katulad sa akin. So simulan natin sa personal freebies. Nagbibigay tayo Thailand Rain Visor, Montero Hood Emblem. Ito kung hindi Black Series yung kukunin mo, ipapa GT looks natin siya. Bibigyan ko kayo ng 2-tone mugs, which is black and silver, GT spoiler. Although, pag naka-Black Series to, bibigyan ko pa rin kayo ng spoiler na kulay black. Mitsubishi keychain, dashcam na harap at likod,
full high definition. Pa-install natin siya ng backup camera, car cover, umbrella, Bosch Europa horn. I-upgrade natin yung busina niya from stock into Bosch Europa horn. So, familiar naman tayo. Maganda talaga ang Bosch Europa pagdating sa busina. Fender flare. Ito, dito palalagyan natin siya. Yung unit itself, pag-release, wala kasing side fender flare. So, sa akin, pa-i-install natin siya ng side fender flare. Titanium muffler tip. Ito yung mga additional freebies natin. Side step seal, cargo trunk tray, 3-row deep dish matting. Aside of standard matting, bibigyan pa rin natin siya ng 3-row na deep dish matting. Tsaka rear step seal, bukod sa side step seal, palalagyan natin yung likod para at least hindi magagasgasan. Then ito, option. Pero kasama pa rin yung mga diniscuss ko kanina mga kabitso. Again kinaklarify ko, kasama pa rin yun. Pag Black Series natin, may additional freebies tayo na black top roof, paiitiman natin yung bubong, yung roof rail kanina, body color, palalagyan natin siya itim na roof rail, yung kanyang front grille. Ito mga kamitsu, instead of silver, paiitiman natin yan, tsaka itong kanyang chrome parts na ito. Then yung kanyang diffuser, ito gaya na diniscuss ko kanina, paiitiman natin itong diffuser na to. Gagawin natin siyang itim. Tapos yung mags, ipapaitiman natin para Black Series look talaga siya. Then yung spoiler nga po, itim yung ibibigay natin sa inyo. Pati yung kanyang rear bumper, yung diffuser sa pinaka ibaba, paiitiman din natin. So, yun na lahat guys. Just imagine, hindi option yung previous natin, kasama lahat. Pag sa akin kayo nag-avail, so sa mga nagbabalak po na gusto kumuha ng sasakyan, nasa screen na yung aking full contact details. You can reach me on my social media account. Then yung mga number na naka-flash screen is Viber Ready and WhatsApp. Then kung nakatulong po itong video ito sa inyo, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button para naman maging updated sila sa next video pa natin. So once again mga kamitsu, this is your sales consultant, Daryl James for Honda. Now signing out. Ciao!